available nga po dito sa Premium Bikes Baliwag. Okay, itong kulay gray na matte finish. Okay, so ito yung mga bagong lumabas ngayon. Meron silang available na kulay black din dito. Pinakita ko na yun last time. Okay, So ayan, bike fit natin kung abot ba nung 5 to na kagaya ko. Check natin kung abot natin siya. Okay. Oh, malambot yung upuan. Abot naman siya. Abot naman na 5'2". Tapos magaan na rin naman siya pag itatayo na natin. Tapos hindi tayo masyadong buhaka rito. Yung tsura natin, oh. Ayun na nga. Meron tayong kulay gray dito, pero meron silang kulay matte black. Ang ganda ng pagka-black na ito. Mas trip ko yung black. Pero agaw attention kasi yung ganitong kulay eh. Parang bago siya sa paningin. Tapos pag natatamaan siya ng liwanag, tinan nyo, alam niyo, ma-appreciate mo yung shade dito, may black shade dito, dito light, 'di ba? Tapos yung pagkamat niya maganda. Maganda yung kanyang paint job. Okay. So ayan, meron tayo rito na ganyang itsura yung ating front. Okay, may mga design pa rin tayo dito na combination ng glossy and matte finish. May Honda pa rin tayo rito. May glossy finish tayo rito. Ayan yung design niya. Then dito naman signal light, daytime running light. Okay, isang buo yan. Yung ating headlight dito, naka-LED rin tayo rito. May mga sharp design din tayo rito at maporma talaga. Isa sa mga signature ni Honda Click 160. Ayan. Mga decals niya, ito, may orange tayo rito. Ayan, orange or si Charmaine. Charmaine ba to? So, ayun na nga, pansin natin. Unang tingin ko pa lang dito, kala ko maliit. No, kala ko maliit siya, pero ang laki niya. Maxi scooter talaga yung datingan niya. Meron tayo ritong windshield, kulay black naman yan. Tapos, ang kanyang headlight at yung kanyang projected lamp dito. So, sinasabi ng iba, inspired siya sa Hayabusa. Okay, so yun din naman talaga yung tingin natin dito. Meron tayong projected lamp dito sa gitna, tapos meron tayong daytime running light dito rin. Ito yung maangas dito eh. Parang alam mo yun sa mga Pokemon, yung mga legendary Pokemon, yung sinesearch ko talaga siya, hindi ko malaman kung anong pangalan nun. Pero yun nga, di ba? Comment nyo na lang yan kung alam nyo yung sinasabi ko. Pero yun nga, LED na rin yan. Tapos meron tayong emblem ng Suzuki na napaka-premium talaga nung datingan niya. So meron tayong mga matte finish dito. Tapos yung kanyang front fender, napakalapad ng front fender. May extension din tayo rito. Naka-telescopic fork, may rubber boots na rin tayo rito. Naka-mugs, tapos meron na rin siyang balancer dito. Tubeless na rin yan, CST tires na rin tayo rito. Meron tayo rito single disc brake, naka-ABS na rin tayo rito sa harap. At yung size dito ay 110/80 by 14 CST tires. Ayan, napakaganda at talagang makapit yung gulong dito. So hindi ka talaga dito tinipid ni Suzuki. Ayan. Yan, may click tayo rito. May orange black din dito. Tapos sa side, meron din tayong orange, white, and black na decals. Ayan, minimalist lang. Meron din tayo rito orange, black, and white. May Honda Click 160 din dyan. So, sa fender, malapad and bulky. And meron din tayong extension dyan. So, ang size dito nga ay 180 by 14. Naka-federal yung kanyang brand ng tires niya. Tapos yung mugs niya, ang ganda oh. Kulay brown. Ayan. So, dito naman, naka-single disc brake. Tokiko yung kanyang brand ng caliper. Naka-single pot caliper din tayo rito. And then, syempre, hindi mawawala ang gulay board ni Honda Click 160. Napakalapad or malawak din talaga. Nandito yung ating battery. Meron tayong side stand kill switch. Yung ating foot pegs para sa angkas, maliit lang siya, metal yan. Okay. So sa side, kita nyo yung pagka-elegante nito. Wala siya halos na decal. So talagang plain na white. Tapos meron siya ritong combination ng kulay gold. Ayan o. And then may extension ng paa, may padding na rin tayo rito, mahaba yung extension, so pwede kang mag-relax dito habang bumabiyahe kahit naka-cruiser type tayo na upo, okay? So yung kanyang foot pegs, ito yung tsura nyo, ang ganda, ang lapad, tapos meron tayo rito na hindi ka madudulas, ayan, so solid naman yan.
makapal yung metal na ginamit dito. Tapos sumasabay lang din siya dito sa kanyang design. Ayan, ito matte finish, glossy white and then glossy na gold. Ayan. So naka-radiator na rin tayo rito. Swing arm, meron din tayo rito. Naka-Nissin caliper, single pot caliper tayo rito. And then single disc brake na may ABS na rin tayo. So stylish yung kanyang tambucho. Ayan yung datingan nyo. Ang ganda ng itsura. Tapos yung cover, ito ay plastic. Ayan. So naka dual shock tayo rito. Adjustable na rin yan. Nakapabaliktad yung kanyang baso rito. And then yung ating emblem para sa Bergman. Ito, napaka-elegante din talaga nung itsura niya. And then meron tayong sticker dito na 1.5. Ayan. So dito sa side, yung ating gulong, CST tires na rin tayo rito. Meron tayo ritong mudguard. Ayan, napakahaba na extension niya. Tapos may harang tayo dito para at least hindi mapuputikan yung pinakaloob. May protection pa rin tayo sa mga putek. Lalo na ngayon maulan na, di ba? Okay, solid yan. Matte finish din na kulay black din dito sa ilalim. Meron din tayo rito panel gauge na digital. Ayan, same pa rin nung kay Honda Click 125. Ayan, same sila ng panel. Okay, so meron tayo rito signal light, yung keyless niya, yung sensor, yung naka high beam, idling stop, battery. Tapos ito yung pinaka digital niya, select and set. May Honda na emblem dito. So sa mga switches niya, meron tayong idling stop on and off. Naka-automatic on na yung kanyang ilaw kapag nag-start tayo ng engine. Electric starter, lever natin dito, malapad. Tapos naka-combi brake din tayo rito. Yung grip niya makapit, yung throttle niya sobrang babaw lang. Ayan. Rear brake, smooth lang din. Okay. So, high and low, busina, and then signal light. Dito naman sa baba, meron din tayo rito compartment. Ayan, side pocket, malalim. Yan ang itsura natin dito. Tapos may USB charging port tayo rito. So, yun naman, yung kanyang taillight. Ayan yung taillight niya. So, pakita ko na lang din sa inyo yung itsura kung ano yung itsura nung ilaw niya. Ayan. Diba? Ang cute no? Pero, naka-on nga pala to. Pakita natin yung signal light niya. Pakita natin signal light. Ayan, meron siyang tunog. Ayan yung itsura nung kanyang taillight. Tapos, ito yung kanyang signal light. LED, may plate light tayo rito. Meron tayong reflector side by side. And then napakalapad nung kanyang fender dito sa likod. Ayan. So yung kanyang headlight, pakita natin. Ito naman yung itsura. Ito yung signal light. Dito pala sa taas. Ayan. Tapos yung kanyang panel gauge. Ayan, naka TFT display na rin tayo rito. Tapos makikita mo rito kung naka side stand siya. Ayan, odometer. Yung kanyang temperature, fuel gauge, speedometer, odometer. May clock na rin tayo rito, engine check, ABS, and traction control. Ayan, so patayin na natin. Okay, so yung size nga pala dito sa likod ay 130/70 by 14, tubeless na rin. Tapos malapad yung kanyang design ng kanyang CVT. Ayan, medyo kakaiba na yung design dito. No, mga futuristic na yung design talaga ni Suzuki ngayon. So, okay, type A. Ayan. Tapos yung ating remote. Ayan. Okay, malalim dito. Malalim nung side pocket niya. Tapos dito sa side, malalim din. Ayan, kaya kahit maglagay tayo dito ng mga basahan or mga barya, safe na safe din. Kahit cellphone, pwede mo rin paglagyan dyan. Okay? So, huwag nyo lang iiwan. So, keyless din tayo rito at yung seat, ayan, yung open ng seat dito rin. So may utility hook tayo rito. Ito glossy, tapos ito matte finish dito sa side. Yung upuan natin dito malambot din. Ayan, nasa gitna siya eh. Yung pagkalambot niya at yung pagkatigas nasa gitna. Okay. So, ayan, makapal yung foam hanggang dito sa OBR. Yung ating compartment, meron tayong helmet hook. Lagayan ng ating mga gamit maluwag din. Dito yung coolant niya kung papalitan nyo. Tapos may mga ganyan. Siguro sa sa mga basic tools. And then yung ating gas tank, ganyan ang itsura niya. May saluhan na para kapag natapon yung gas natin, masasalo niya, hindi maaapektuhan yung gas tank natin dito. Grab bar natin, yan, solid. Ganda rin. So kung gusto niyo maglagay ng top box, siguro additional na bracket para dito. Okay, so ganun yung ginagawa ng iba.
So dito naman sa side, naka single shock din tayo rito, adjustable din tayo rito. And then meron tayo rito ESP Plus, and then 160cc and 4 valves. Ayan, ito yung design para dito sa kanyang CBT. So, meron din tayong side stand kill switch. Ayan. So yung gas tank natin dito. Ayan, check natin. Fuel. Yun, malalim. Tapos meron siyang tali dito or rubber na pag inopen mo, hindi na mawawala yung cap natin. Ayan. So pwede nating ilagay dito. Ilagayan na siya. And then nakakiles na rin tayo rito. Dito rin binubuksan yung fuel and seat. Ayan. So may side pocket tayo, malalim. And then ito naman yung ating remote. Ayan. Ganda rin, 'di ba? Pang-kotse yung design. Meron na rin tayong USB charging port dito sa kanyang side pocket. So kung gusto niyo mag-charge, pwede. So ito naman yung upuan. Ayan, maganda yung leather, may mga stitches din tayo rito. And meron tayo ritong helmet hook. Okay, tapos may USB charging port din tayo rito. So kung may i-charge ka sa loob, pwede din kasi may charger tayo rito. Tapos ito yung pinaka compartment niya. So parang kasya dito, helmet na full face or half face. Meron tayong lagayan ng mga basic tools. Ayan. Okay, so nakaabang na rin tayo dito sa top box. Napakalapad din ng kanyang bracket dito. Okay, bibili na lang tayo ng top box. Naka-ready na yan. Okay, so sa handlebar, naka-upright position tayo rito. Ang ganda ng design dito. Ayan. So, ang size naman dito sa likod ay 120/70/14. Tubeless na rin yan. Federal din yung kanyang brand. Tapos naka drum brake din tayo rito sa likod. So sana dito si Honda Click 160 maglagay na rin sila ng disc brake dito sa likod kasi meron namang nakaabang dito na swing arm, 'di ba? Meron din tayo rito tire hugger. Tapos yung tambucho, stylish, malaki. Meron din tayo rito cover. Ayan. Tapos naka rin tayo rito. Naka liquid cooled. Maganda rin yung cover niya. And then yung ating tail light, stylish pa rin tail light natin dito. LED signal light natin dito. Naka-fix naman yan. So LED rin yan. May plate light, reflector, tsaka yung ating fender dito. Ayan. So, yan yung kabuuan nung ating motorcycle na Honda Click 160. So sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap ng update para dito sa pinakamalakas at pinakamabilis na motorcycle na maxi scooter. Pagdating sa 160cc, panalo ang isang to. Ayos na ayos siya. Napaka-elegante ng design niya. And then yung kanyang emblem na Suzuki, yung logo meron sa gitna. Yung pa-down style yung ating side mirror. Ayan, malapad. Tsaka ang laki. Ang laki niya. Sa mga switches, meron tayo rito on and off ng kanyang idling stop. Okay, or stop and start system. Ayan. So, meron din tayo rito high and low. Tapos flasher. Meron din. Ito naman yung control para dun sa ating panel. Ayan, may select up and down. Okay. Tapos hazard switch, signal light. And then, busina. Ayan. So, sa grip niya, sobrang kapit ng grip. Ito pala yung electric starter. Ayan. So, yung grip niya, maka-pet throttle, mababaw. Lever natin dito, malapad. Ayan. Smooth naman dito. Then, dito rin sa rear. Ayan, smooth din. Okay. So, sa kanyang panel gauge is naka-digital na rin tayo rito. Ayan. Tapos, ang ganda ng design dito. Diba? Ang lapad niya. Ang ganda ng itsura. So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Sakyan natin kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko. And kung gano'n ba siya kabigat. Okay? So, bike kit natin. Let's go. Motorcycle. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga bang bilhin ngayong 2026? Comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos siya. So ayun na mga boss, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo,
Sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Itong Suzuki Bergman 1.5. Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Yung mga nakabili na neto, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos siya. Yeah! Amark Moto sa vibes. Para sa mga tropang mahilig sa motor review. Hindi puro forma, dapat may performance. Let's go! Pagdating sa motor, iba-iba ang laro. May matipid sa gas, merong pang baro road bro. Yung isa swabe lang, pang araw-araw na biyahe. Yung isa mabangis, hatawan sa kalsada. Pare may pantra na tibay, kahit kargado kaya. May sports bike naman na parang laging karat. May scooter na chill, perfect sa traffic lane. Pero pagdating sa speed, ibang usapan men. Hindi lang sa forma, tinitingnan ng laban. Kasama maintenance pati presyo ng pisa dyan. Kung sino practical, kung sino malakas, kung alin ang sulit sa perang inilabas. Comparison review, alamin natin to. Sino bang panalo pagdating sa takbo? Tipid ba sa gas o malupit tumataw? Comfort o power, ano bang mas lamang? Comparison review, ride safe sa daan. Hindi puro forma, dapat subok tibay. Para sa riders na gustong malaman kung alin ba talaga ang worth it bilhan. May motor na mura pero lakas ng dating. Meron namang mahal pero bitin pa rin. Yung iba sobrang gaan, easy control sa singitan. Yung iba mabigat pero solid sa long ridan. Suspension check, pati preno test din. Sa lubak ng kalsada dapat hindi stressing. Headlight maliwanag pang gabi ang biyahe. Engine dapat smooth kahit malayo ang biyahe. Di porke trending yun na pinakamaganda. Minsan tahimik lang pero halimaw sa kalsada. Kaya bago bumili, review muna idol para iwas sisi.